Umabot po na hanggang dibdib ang baha sa ilang lugar sa Quezon City dahil sa pag-ulan, dala ng habagat. Naghahanda na rin ang LGU lalo't isang lungsod sa maapektuhan sakaling umapaw ang Lamesa Dam. At live mula sa Quezon City na sa fronta ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, higit 1,000 residente dito sa Quezon City ang lumikas dahil nga sa pagbaha. Pero ang ilan piniling manatili sa kanilang bahay para nga bantayan ang ilang gamit nilang maiiwan. Inabutan ko ang ilang residente na nagpaiwan sa kanilang bahay sa kabila ng pagbaha sa Barangay Bagong Silangan. Isinalba nila ang ilang gamit para hindi abutin ng tubig. Magbabante rin daw sila para hindi mabiktima ng kawatan. Ang iba sa kanila, sanay ng binabaha ang lugar. Kaya lilikas na lang daw sila kapag tumaas ng husto ang tubig. Ang kanilang tirahan malapit sa ilog na konektado sa Marikina at San Mateo River. Pasada 1:00 ng hapon kanina tumaas ang tubig. Kaya panawagan ng mga residente, maiayos na ang isang retaining wall sa paligid ng ilog. Ayon naman sa barangay, halos 1,000 individual naman ang nasa evacuation center ng Bagong Silangan, Quezon City. Posible pa itong tumaas dahil marami pa rin ang inaabyusuhan na lumikas para sa kanilang kaligtasan. Ayon naman sa QCDRMO, wala pang abiso sa pagpapakawala ng Lamesa Dam na nasa Alert Level 3 na. Nakataas naman ngayon ang Alert Level 1 sa Tulyahan River. Sakaling umapaw ang Lamesa Dam, makakaapekto yan sa mga nakatira malapit sa Tulyahan. Kaya naghahanda ang mga otoridad kapag kailangan na magpatupad ng forced evacuation. Andre, kasalukuyan nandito tayo sa gitna ng baha dito sa Barangay Bagong Silangan dito sa Quezon City. Dito tayo ngayon sa Sitio Tumana. Pero maliban dito, baha rin sa katabi nito mga sitio katulad ng Clemencia, sa Greenland at sa Tagumpay, pati na sa Jubilation. No, sa kasalukuyan ngayon ay pabugso-bugso o kanina medyo malakas nga yung buhos ng ulan dito kung kaya't pagdating mo dun sa dulo, aabot hanggang bewang, hanggang papuntang dibdib yung baha doon. At nagdagdag na rin ngayon ng katauhan ang Philippine National Police o PNP para nga sa matulungan ang LGU na nangangasiwa ngayon ng mga evacuation center. Andre? Alexis, nakausap mo yung mga ilang residente dyan no, sa Sitio Tumana sa Barangay Silangan kung nasaan ka nga. Ano yung mga pangunahing pangangailangan nila o yung mga hinaing nila ng mga residente dyan, yung mga kapatid natin na nakausap mo? Oo, Andre, no? Isa-isa ko silang nakausap at actually mga bahay-bahay nga kasi yung iba na natili sa kanilang mga tahanan, no? Ang panawagan nila o hinaing nila ay magawa nga daw o maisaayos itong nasinang retaining wall kasi ayon sa mga ilang residente dito, halos magtatatlong taon na nasira ito. Ito kasi yung retaining wall na kapag umapaw, yung ilog dito sa Bagong Silangan, ito yung naghaharang nga dahil mabilis nga umapaw dahil konektado ang Marikina River at San Mateo dito sa ilog nila. Yun din, panawagan nila na sana nga daw maisaayos yung mga ilang mga drainage dito na nagsisilbi nga rin, nagiging rason kung bakit tumataas yung tubig dito sa kanilang lugar. Andre? Well, Alexis, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan ha. Kayo ng team mo. Mobile Journal Alexis Ebue. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.